Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Huwag mo na akong lokohin. Una pa lang alam ko na yung ginagawa mo. Pero huwag kang mag-alala dahil yun din naman ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Umalis ka na nga. Pagod ako. Magpapahinga na ako. Gusto kong ako naman. Kaya mo pa naman yan. Gusto mo isama pa natin yung tomboy mong shota para mas masaya yung tatlo tayo. Total sugapa ka naman at malandi, di ba? Huwag mo nga akong binabastos. Hindi ako ang bumabastos sa'yo. Totoo naman na malandi ka, di ba? Nakita kita noong nakaraan. Lumabas ka ng motel kasama mo yung isang matandang lalaki. Tapos nun, nakita kita nilalandi yung isang lalaki na may asawa na. Nakikipaghalikan ka pa nga dun sa hindi mo kilala Malandi ka talaga. Kasi kung hindi ka malandi, hindi ka naman sasama sa kung sino-sino tapos magpapatira ka sa kanila. Tapos ginawa mo pang best friend yung shota mong tomboy? Nakatira pala kayo ng best friend mo sa iisang bahay Alam ba niyang best friend mo na yung kinakain niya na lamog na ng ibang lalaki habang wala siya? Isa sa mga mahirap mahalin ay ang taong manloloko. Yung tipong walang kasiyahan at magaling magtago at manggagamit. Dahil ganon ang ugali ni Shell. Gagamitin niya ang ganda at pagiging maamo para manloko. Ngunit lahat ng maling ginagawa sa kapwa ay may kapalit. Ano kaya ang nararapat na parusa para sa malandi na kasintahan? Birthday nga ni Carl, yung bakla na sinasabi ko sa'yo na ex ni Vincent. Gusto nga nila na sumama ako, kaso ang tagal ko na rin silang hindi nakikita, di ba? Ang kaso, sabi ko sa kanila, ayaw mo magpunta ng ganong party. Baka mainip ka lang kako doon. Punta kung gusto mo. Ayoko nga sana na hindi ka kasama. Baka mamaya bigla mo na naman akong awayin, di ba? Hindi Bakit naman kita aawayin? Okay lang naman sa akin na magpunta ka sa mga ganun at may tiwala naman ako sa'yo. Saka mga kaibigan mo yun, baka mamaya sabihin nila na simula nung naging tayo, parang pinaghigpitan na rin kita. Ang ayoko lang yung natutulog ka sa bahay nila. Kahit na anong oras, basta umuwi ka sa bahay nyo. Paano pala yan kapag nagsama na tayong dalawa? Pwede na raw malipatan yung bahay na rerentahan natin. Okay lang din naman sa akin yun. Saka yung mga kaibigan ko naman na yun, mga mababait naman yun. Gusto ka nga nilang makilala Pero sabi ko, saka na lang sila magpunta sa bahay kapag lumipat na tayo. Pero alam mo naman na hindi ako sanay sa maraming tao. Pati yung may nagiinuman sa bahay, di ba? Ang ingay pa naman nung isa mong kaibigan, yung bakla. Si Gigi. Hindi naman yun nagiinom. Hindi na yun pwede uminom. Paano? Yung jowa nun, pinagbabawalan na siya. O sige, aalis na ako, love. 5 taon nang magkasintahan sina Shell at Jera. Wala naman ang mga magulang si Shell kaya nasanay siya sa buhay na palaging nasa mga kaibigan niya. Maganda siya at kung titingnan, mukha nga raw siyang anghel na hindi kayang gumawa ng kasalanan. Pero sa itsura lang yon. Sa 5 taon nilang magkarelasyon ni Jera, halos ilang taon doon ang ilang beses siyang nangaliwa. Wala pa sa mga yon ang nahuli siya ni Jera dahil magaling siyang magpalusot at manguto. Nung nakipagkita na siya sa mga kaibigan niya, naroon ang iba't iba nilang mga kasama. Mga bagong mukha na nakalampungan ng mga kaibigan niya, pero hindi nila kasintahan. Pare-pareha silang nagtatago sa mga tunay nilang karelasyon. Ay, sa wakas, nakapunta rin ang baklitang malantod na ito. Siyempre, may konting utuan pa sa jowa. Ano, wala ka man lang bitbit na boylet dyan? Wala nga Mamaya hahanap ako. Medyo boring yung isa na nakasama natin. Parang tanga. Naiinis ako hindi man lang marunong humalik. Yung ngipin niya nakaganon. Tapos kapag hahalik pa, ang baho ng hininga. Okay lang yan. May makikilala ka pa diyang magdidilig sa lanta mong pechay na napanis na kakakamay. Loko ka talaga. Kung ano-ano na naman yung mga pinagsasasabi mo. Bakit ba kasi nagtitiis ka dun sa shibuli na yun?
May pera yun, no? Saka siya yung magbabayad ng magiging rent namin. Magli-live-in na kami tapos mag-work yun sa Pasay. Ang sabi niya, stay-in nga raw siya dun. Tapos 2 beses sa isang buwan siya uuwi. Mas okay yun, di ba? Panggabi pa siya nun, ibig sabihin lang, malaya ako kasi tulog yun ng umaga. Tapos pwede ko naman sabihin sa kanya na tulog ako sa gabi. Ay, iba talaga ang atake ng babaeng ito ah. Siyempre, no? Utak ang laging ginagamit. Alangan naman pagmamahal. Hindi ko nga siya gusto kung hindi ko lang siya kailangan. Saka ang kulit nun eh. Ayaw naman din makipaghiwalay sa akin. Kaya hanggat may pakinabang pa ako sa kanya, ipapatusin ko na. Tara na nga, mag-inuman na lang tayo. Ayoko na ng maraming usapan na ganyan. Lasing na lasing nun si Shell na umabot pa sa pakikipagsayawan niya sa harapan kasama ang iba't ibang mga lalaki. May inuupuan pa siya sa hita hanggang sa may isa siyang nakahalikan. Sa sobrang kalasingan niya ay sumama siya sa lalaki na yon. May nangyari sa kanila. Matapos ang isang gabi, umuwi na rin siya sa kanila para sabihin sa kasintahan na nakauwi siya ng maayos at walang ibang ginawang kasalanan. Ganon ang buhay ni Shell na hindi alam ni Jera. Dahil matinong babae ang pagkakakilala sa kanya. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, lumipat na ng bahay si Shell kasama ang kanyang kasintahan. Love, lagay mo na lang muna yan dito. Ako na bahala maglinis niyan. Papasok ka ba sa work mo ngayon? Hindi na muna dahil kailangan nga natin maglipat ng gamit. Nagpaalam naman na ako eh. Nakipagpalitan ako ng day off. Hala, paano yan? Di ba dapat sa Webes ang day off mo? Aalis na rin ako noon. Akala ko ba ihahatid mo ko? Hala, nakalimutan ko. Ay, sorry. Mag-absent na lang ba ako? Kaso baka mawalan ka naman ng trabaho. Hayaan mo na, kaya ko naman na yun. Hanggang sa terminal lang naman eh. Mag-iingat ka dun ha. Huwag ka mang bababae. Baka mamaya yung kasama mo dun sa dorm sexy tapos ipagpapalit mo na ako. Malibog ka pa naman. Hoy, hindi ako ganyan no. Hindi ako babaero. Saka ikaw na nga yung meron ako, sasayangin ko pa ba? Diba? Mahal na mahal kaya kita. Ay sus, naglambing pa nga yan. Mamimiss mo ba ako, love? Oo naman, syempre. Yung isang araw nga lang na hindi tayo magkasama, miss na kita eh. Yan pa kaya na isang buong buwan tayong hindi magkasama? Hayaan mo, may 2 araw naman na magkasama tayo. Saka kapag holiday naman, pwede naman ako umuwi nun. Saka ang bala ko, 1 taon lang naman ako doon, di ba? Kapag kunwari ako yung luluwas sa Pasay, pwede kaya ako doon sa inyo matulog? Hindi ko pa kasi alam eh. Pero magtatanong ako. Tama yun, para kung day off ko, bale ang gawin na lang natin, mag-date na lang tayo sa Manila. Sige, gusto ko yan. Basta lagi ka mag-iingat doon ha. I love you. Naglambing si Shell sa kanyang kasintahan kahit na ang totoo nun, atat na siyang umalis ito para maging mas maluwag na siyang gawin ang mga nais niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Nung umalis na si Jera, nagyaya agad si Shell na gumala kasama ang kanyang mga kaibigan. Box, tignan mo yung lalaki na yun oh. Yung nakasuot ng gray na pants. Ang ducks no? Hindi naman gaano. Ay, oo nga. Lapitan mo tapos halikan mo. Ha? Tanga ka ba? Tanga, kapag yan pinalampas mo, ay, iba ang haharot dyan. Kaya ngayon pa lang magpaharbat ka na dyan. Dalihan mo na, lapitan mo na tapos pabebe ka lang, ganon. Wala ka naman jowa ngayon eh. Single ka naman dahil nasa Pasay yung shibuli mo. Kailangan mo ng dilig, te. Wait lang, mamaya kapag lumapit dito banda. Oh, ayan na, bilisan mo na. Tumayo si Shell para lumapit sa lalaki na mag-isa lang kumakain. Matangkad ang lalaki, maganda rin ang katawan, moreno at mukhang mahiyain. Hello, Shell nga pala. David. Bago ka lang ba rito? Parang ngayon lang kita nakita. Mag-iisang buwan pa lang. Diyan ako sa ginagawang convenience store nagtatrabaho. Okay. Nice to meet you pala.
Matapos noon ay umalis na si Shell. Pero dahil alam niya kung saan makikita ang lalaki, wala siyang ibang ginawa kundi ang dumaan doon. Lagi siyang nagpapapansin. Nagsusuot siya ng damit na nakakaakit sa paningin. Mukha namang hindi siya nabigo dahil nakuha niya agad ang loob ng lalaki. Inaya siya nitong lumabas. May boyfriend ka ba? Sorry kung naitanong ko ha. Ano ka ba? Bakit ka ba nagsusorry? Wala naman akong boyfriend, no? Matagal na akong single. Mga 2 years na. Yung ex ko kasi toxic tapos manluloko. Lagi pa akong sinasaktan pag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Grabe, bakit ka naman lulukuhin? Ang ganda mo na at ang bait mo pa. Ganun kasi talaga ang mga lalaki, di ba? Kahit na anong ganda ng mga jowa o asawa nila, nagagawa pa rin nilang iwan. Hindi naman lahat ng lalaki. Yung iba nga. Pero ganun talaga eh. Kaya nga gusto ko makakilala ng lalaki na hindi ako sasaktan. Yung mamahalin talaga ako ng buong buo. Kaso baka mahirap na rin yun sa akin. Para kasing hindi ako maganda tapos wala rin akong family. Hindi ko kasi nakilala yung parents ko. Iniwan lang ako sa mga tito at tita ko. Kaso madalas nila akong pinagmamalupitan. Kaya bata pa lang ako, natuto na ako magtrabaho kung saan-saan para mabuhay lang. Tapos ngayon, may maayos na trabaho ko bilang cashier. Tapos kasama ko sa bahay yung best friend ko na tumulong sa akin. Kaso wala siya ngayon nasa Manila. Nakakalungkot naman pala yung nangyari sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, kamahal-mahal ka. Hindi ibig sabihin na iniwan ka ng mga taong mahal mo, hindi mo na deserve ang mahalin. Ikaw ba? Single ka ba? Kwento ka naman tungkol sa sarili mo. Kumusta naman ang pamilya mo? Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Ay, talaga ba? No girlfriend since birth ka? Oo, pinagtatawanan nga nila ako kapag nalalaman nila yun eh. Bakit naman? Ano naman ang nakakatawa ron? Buti nga hindi ka babaero eh. Saka alam mo yun, pure ka. Virgin. Ako rin virgin pa. Sinisave ko kasi yung sarili ko sa lalaking magiging asawa ko. O yung sure na talaga na mamahalin ako. Ganun nga rin ang iniisip ko. Naniniwala kasi ako sa kasal muna bago yung ganun. Na best gift mo sa magiging asawa mo. Eh yung family mo? Nasa probinsya sila. May 3 akong kapatid. Bali ako yung panganay. Nag-aaral pa silang lahat. Kaya nga sumama ako sa tsuhin ko na magpunta rito para makapagtrabaho. Para naman may maipadala ako sa kanila. Wala na kaming tatay kaya ako na lang ang tumutulong kay nanay. Ang bait mo naman pala, no? Ang swerte sa'yo na magiging girlfriend mo. Halatang marunong ka mag-alaga. Pwede bang ikaw na lang yon? Ang alin? Nahihiya ako. Pwede ba kitang ligawan? Ako talaga? Ano naman ang nakita mo sa akin? Maganda ka at mabait. Masipag ka rin at ang amo ng mukha mo. Pakiramdam ko, magkakasundo tayong dalawa. Kung okay lang naman sana sa yung ligawan kita, hindi naman kita minamadali. Pwede naman, pero medyo pihikan kasi ako sa lalaki eh. Patutunayan ko sa iyo na karapat dapat ako. Pakunwari pang nahihiya si Shell pero iisa lang naman ang gusto niya. Ang may mangyari sa kanilang dalawa ni David dahil isa yon sa napagpustahan nilang magkakaibigan. Sa mga lalaki kasi na inaakit ni Shell, si David lang ang masyadong papilit at hindi agad bumibigay. Kinagabihan, nakipagkita na naman si Shell sa kanyang mga kaibigan. Kaya pala ganun kasi virgin. Ay, medyo boring yun. Ikaw ang magiging magaslaw. Tuturuan mo pa. Baka hindi pa yun maayos umungol. Okay lang, mukha namang masarap eh. Kahapon nga di ba magkasama kaming dalawa. Tapos kunwari nasanggi ng braso ko yung anes niya. Ay bakla, hindi pa galit pero pwede na magpasampal. Kung ganun lang din naman ang tuturuan ko, okay lang sa akin talaga. Ang landi mo talaga. Ano, yung shibuli mo, kanina pa tawag ng tawag sa'yo. Hayaan mo yan. Tatawagan ko yan bukas ng umaga. Para kunwari tulog na ako tapos masama ang pakiramdam ko. Winner ka talaga kahit kailan, no? Sino kaya ang pipiliin mo niyan? Pwede bang dalawa na lang sila? Kapag okay na yung isa tapos may maayos siyang trabaho na bubuhay sa akin, sa kanya na ako sasama. Iiwan ko na yung isa.
Naiinis na ako dun. Walang ibang ginawa kundi makipag-usap sa akin. Miss na raw ako, ganyan. Iba yata ang pagka-miss niya, girl. Miss na niya ang perla sa tuyong norte. Hayop ka! Ewan ko sa'yo kung ano-anong term ang ginagamit mo. Hayaan mo, magiging sagana rin tong lupain na to. Oh, winner! Yan ang gusto ko sa'yong hindot ka eh. Walang tatalo sa kalandian mo. Kaya BFF tayo eh. Siyempre para saan pa na naging maganda tayo kung hindi naman natin magagamit ng maayos, di ba? Halos araw-araw silang magkasama ni David hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Isang araw, habang magkasama sila ay tumawag sa kanya si Jera. Love, bakit ang tagal mo namang sumagot? Nasaan ka ba? Day off mo ngayon, di ba? Nasa labas ako. Nagpasama kasi sa akin yung jowa ni Claire, bibili raw ng singsing. Sino naman yun? Yung pinsan ko na anak ni Tita Malu. Kanina pa nga kita tinatawagan. Kanina pa ba kayo magkasama niyan? Hindi ko kasi napansin na tumatawag ka eh. Akala ko naman tulog ka. Biyahe ako bukas, uuwi ako. Day off ko eh. Bukas na agad? Akala ko ba sa susunod na araw pa? Bukas na. Nakipagpalit sa akin ng off yung kasama ko kasi birthday daw ng jowa niya. Uwi ako Bukas ng umaga pag out ko, uuwi na agad ako. Ay sige pala, love. Ano bang gusto mong ulam para magluluto ako? Yung paborito ko. Alam mo na yun. Oh sige, bibili ako mamaya. Padalan mo naman ako ng pera Hindi pa ako nakakasahod eh. Tapos umuutang pa sa akin si tita, bibili nga raw siya ng gamot. O sige, sisend ko na lang sa GCash mo. Sige love, salamat. Ingat ka dyan sa work mo ha. Love you. Matapos patayin ni Jera ang tawag ay dumating naman ang isa niya pang kasintahan. May dala itong pagkain nila. Sinong kausap mo? Yung BFF ko, uuwi raw siya bukas sa bahay. Kukuha raw ng mga damit niya tapos day off niya ata. Hindi ko alam doon. Wala ba siyang susi? Meron naman pero nagsabi lang siya sa akin. Sabi ko sa kanya, bahala na siya. Hindi na nga dapat siya nagpapaalam sa akin eh. Gusto mo ba doon ka na lang muna sa bahay? Doon ka matulog. Nood tayo. May bago raw sa Netflix, di ba? May Netflix ka? Doon sa inuupahan ko, meron sila doon. Binigay nung may-ari sa akin. Tapos nagbibigay na lang ako sa kanya ng hulog ko. Minsan lang din naman ako manood eh. Kasi natutulog na agad ako pag uwi sa bahay. Sige, pero uuwi rin ako na madaling araw ha. Bakit naman? Bukas na lang ng umaga. Ang sabi mo, wala ka naman trabaho, di ba? Na may maintenance dun sa trabaho mo? Dun sa building nyo? Uuwi nga kasi yung BFF ko, di ba? Kailangan ako nun doon. Hahanapin ako nun. Yung mga ibang gamit kasi nun, hindi niya alam kung saan ko nilagay. Baka mamaya may kailangan yun. Day off niya rin naman eh. Magkikita pa rin naman kayo kapag uwi mo na. Kahit na. Hindi rin kasi ako sanay na matulog sa bahay ng iba eh. I mean, boyfriend nga kita pero alam mo yun, baka kasi anong isipin nila sa babaeng natutulog sa bahay ng lalaki, di ba? Ay, sa bagay, tama ka nga naman. Sige, okay lang kahit na madaling araw ka na lang umuwi. Ihahatid na lang kita. Alam na ni Shell kung ano ang ibig sabihin nun. Nagpapanggap lang siyang hindi niya alam kung saan mauuwi ang pagsasama nilang dalawa ni David. Dahil yun din naman ang inaasahan niya. Noong gabi na, nanonood lang muna silang dalawa hanggang sa kung saan-saan na gumagapang ang kamay ng binata. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang yun, ano ka ba? Gusto mo bang gawin natin? Ang alin? Kinakabahan nga ako dahil first time ko. Pero alam mo yun, parang naiisip ko na nasa edad na rin naman tayo. Tapos boyfriend naman kita. Nakakahiya naman. Ako pa yung unang nagsasabi. Gusto mo ba? Sure ka ba? Kasi rerespetuhin ko naman kung anong gusto mo. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Okay lang naman sa akin, basta alam mo yun, sana yung wag biglaan. First time ko rin pero subukan natin maging maayos. May nangyari sa kanilang dalawa ng gabing yun, pero mukhang hindi halatang unang beses lang ni David katulad ng sinasabi niya. Dahil sa mga galaw niya pa lang ay magaling na siya.
Tunay talaga na nasiyahan si Shell na para bang mababaliw na siya kung isang beses lang nilang gagawin yon. Nang matapos sila, binuksan ng dalaga ang ilaw, nagtungo agad sa banyo at nagbihis dahil kailangan na niyang umuwi. Hindi ba masakit? Masakit, pero kaya ko pa naman. Aalis na ako ha. Ihatid na kita, sandali lang. Hindi naman pwedeng hayaan kitang umuwi na mag-isa, di ba? Baka isipin mo na kaya ganito ako kasi nakuha na kita. Gusto ko lang ipakita sa'yo na mahal kita kahit na anong mangyari. Natatakot nga ako na baka bigla ka magbago dahil nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Ano ka ba? Hindi ako ganun, no? Nangako ako sa'yo na ikaw lang yung babaeng mamahalin ko, di ba? Kaya kahit nakuha na kita, hindi ako magbabago. Mas lalo kitang aalagaan. Nagmamadali na si Shell na makauwi dahil kailangan niyang makapagluto ng pagkain bago umuwi ang isa niya pang kasintahan. Pagod na pagod siya nung gabi na yon, kaya matapos niyang maligo ay nakatulog siya. Nagising na lang siya nung hinahalikan na siya ni Jera. Good morning, love. Good morning, love. Anong oras na ba? Sorry, nakatulog ako. Gumising ako kaninang 2 a.m. para magluto. Kako, hihintayin na lang kitang umuwi. Ano, kumusta naman ang trabaho mo? Ano ka ba? Mas maganda nga na nagpapahinga ka dahil kailangan mo yun. Pagod ka sa trabaho mo, tapos sa pag-aasikaso mo rito sa bahay. Ay, naku, miss na talaga kita. Sus, baka mamaya may babae ka na dong inuuwi sa dorm mo ha? Ikaw, yari ka talaga sa akin kapag nalaman ko yon. Anong may babae? Lagi nga akong atat na umuwi dito kasi gusto na talaga kita makasama. Saka ayoko sa mga babae doon. May mga asawa na sila, pero may mga kinikita pa doon sa office. Grabe nga mga manloloko doon. Yung iba may asawa at anak na. Yung iba may mga ka-live-in pero kapag nasa trabaho akala mo mga single. Ay, nag-overthink tuloy ako sa mga pinagsasasabi mo. Sure ka ba na wala kang iba ron? Wala akong iba ron. Nakabalandra sa PC ko yung mukha nating dalawa, no? Saka proud na proud akong ipakita sa kanilang lahat kung anong meron sa ating dalawa. Na may asawa akong napakaganda at napakasarap magluto. Ayan ka na naman ah. Ano bang gusto mong unang kainin ngayon? Yung luto ko o ako? Siyempre alam mo na yan. Ay, love, ano ba? Nakikiliti ako. Love! Naglandian ng dalawa na para bang napakasaya talaga ng relasyon nila at walang isa na nagloloko. Magaling magtago si Shell, kaya hindi alam ni Jera na may nakatalik itong lalaki nung gabi at siya naman nung umaga na. Masaya silang dalawa noong mga sandali na yon. Hindi sila lumabas ng bahay dahil pagod din si Jera at wala pang tulog. Babalik pa ito sa trabaho niya sa kinabukasan. Habang tulog si Jera, tinawagan naman ni Shell ang isa niya pang karelasyon. Nasa work ka na ba, babe? Kapapasok ko lang, late ako nagising Buti nga hindi ako pinagalitan. O, kumusta ka naman? Masakit pa ba? Gusto mo bang puntahan kita dyan sa bahay mo? Ah, hindi, wag na. Kaya ko naman, saka okay na ako. Hindi naman na masakit. Kita tayo mamayang gabi? Bukas na lang siguro. Inaasikaso ko pa tong kasama ko May hinahanap siya, tinutulungan ko lang. Saka magpapahinga rin ako mamayang gabi kasi nga may pasok na ako bukas. Daan na lang ako dyan bukas ng gabi ha. Sige na nga, bigla kasi kitang na-miss I love you. I love you. Sino yung kausap mo? I love Pickle Express. Ang sarap kumain nun. Agad na pinatay ni Shell ang tawag. Kinabahan pa nga siya nung lumapit sa kanya si Jera. Gising ka na agad? Anong oras pa lang Magpahinga ka naman. Umihilang ako. Akala ko nga natutulog ka rin kasama ko. Sino yung kausap mo? Ah, si Manong Brent. Nagpapa-order siya ng ulam, di ba? Sabi niya, ulam bukas, Bicol Express. Kaya o-order sana ako. Kapag mag-isa lang kasi ako, minsan hindi na ako nagluluto. Ako lang din naman ang kakain Saka mas mura yun kapag bibili ako ng ulam. Minsan hanggang gabi ko na yun. Nagsasaing na lang ako ng kanin. Tapos, iyon na lang yung babaunin ko.
Pwede ka namang magluto. Pero sa bagay, pagod ka na rin nun. Hayaan mo, bago ako umalis, ako na lang ang magluluto para sa'yo ha. Bicol Express ba gusto mo? Bili tayo mamaya sa palengke. Magpapaayos ka na rin ng buhok mo, di ba? Papagupit ka ba? Hindi ako pwede magpagupit. Sabi nga nila bawal lesbian doon sa work namin eh. Buti na lang hindi halata sa akin no. Pwera na lang kapag nagsasalita ako. Pero napapalusutan naman hanggat mahaba ang buhok ko tapos hindi naman laging panlalaki ang suot ko. Binibiro nga nila ako doon na ang ganda ko kapag may lipstick ako. Maganda na pogi ano? Matulog ka na, maglalaba pa ako. Yung mga damit mo doon, paanong ginagawa mo? 2 beses sa isang linggo. Tara, labas tayo. Mamaya na, ang init pa oh. Matulog ka dyan tapos mamayang gabi tayo lumabas. Magaling magpalusot si Shell kaya kahit na anong gawin niya ay hindi siya nahuhuli ng dalawa niyang karelasyon. Tuwing wala si Jera, si David ang halos araw-araw niyang kasama sa kama. At kapag umuuwi naman si Jera, ito naman ang kasama niya. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, nanawa na siya kay David. Bakit naman ang bilis mo manawa? Akala ko ba magaling yun tsaka Dax? Ewan ko, parang ang boring na niya eh. Parang nakakamiss lumandi, ganun. Parang akala niya kasi pag-aari na talaga niya ako. Okay naman sa akin kung gusto niya ng sex-sex lang, di ba? Okay na ako doon. Huwag na jowa. Paano mo yan sasabihin sa kanya ngayon? Bahala na lang siyang makahalata. Tinatawagan niya nga ako. Nood daw kami ng Netflix. Ayoko nga. Wait. Kilala ko yun ah. Yun yung jowa ni Vanessa, di ba? Ikakasal na ka mo sila. Loko rin eh, no? Kasi ikakasal na pero nakikipagsayawan ng ganyan sa ibang babae. Ayain mo dun sa CR. Sige, sandali lang. Push mo nga tong bugelya ko. Go girl, push mo yan. Makipagbembangan ka hanggang mamayang madaling araw. Kahit alam na ni Shell na may karelasyon na ang lalaki ay pinatulan niya pa rin. Hindi naman siya inatrasan nito. May nangyari sa kanilang dalawa kahit na ang daming tao sa paligid nila. Lahat naman yon ay mga lasing na. Ganon ang buhay ni Shell kahit na may karelasyon na siya. Hindi siya nasisiyahan at gusto niya laging makakilala ng bagong lalaki. At mas masaya pa siya kapag alam niyang ang lalaking nilalandi niya ay yung may asawa na o kaya ay may nobya na. Wala siyang pakialam kahit nakilala pa niya o hindi. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, pumunta ron si David. Babe, wala ka cellphone? Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Ano ba kasing Facebook mo? Bakit sa IG lang tayo nag-uusap? Hindi ko mabuksan yung FB ko eh. Naka-deact ako, di ba? Ayoko na puro toxic nakikita ko. TikTok at IG lang talaga ang gamit ko. Tapos sa YouTube na rin. Gawa ka na lang kasi yung sa Messenger lang. Mamaya na lang tayo mag-usap. Teka, iniiwasan mo ba ako? Mamaya na nga tayo mag-usap. Baka mamaya pagalitan pa ako eh. Nagtatrabaho ko, di ba? Mamayang gabi pag-usapan natin yan pag uwi ko galing trabaho. Wag lang ngayon. Nakinig naman sa kanya si David. Inabangan siya nito hanggang sa makauwi siya ng gabi. Nagpunta sila sa bahay ni na David kung saan may nangyari muna sa kanila bago sila nakapag-usap ng maayos. Pwede bang cool off na lang muna tayo? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Parang gusto ko muna kasing hanapin ang sarili ko. Hindi ka ba masaya sa akin? Masaya naman. Pero sinabi ko na nga sa'yo na kailangan ko lang hanapin ang sarili ko. Ang dami ko kasing inaasikaso ngayon. Gusto ko nga sana na mag-aral habang nagtatrabaho. May nakita ko na TESDA, yung tungkol sa pananahi. Kung mangyayari kasi yun, magiging busy na ako. Baka hindi na kita mabigyan ng atensyon. Okay lang naman sa akin kahit na hindi tayo palagi nag-uusap eh. Basta wag lang tayo mag-iiwalay. Mahal na mahal kita eh. Hindi naman tayo maghihiwalay talaga. Cool off nga lang muna, di ba? Para kung maging maayos na ako at ikaw, pwede na tayo magkabalikan. Pero kung sakali, pwede pa rin naman kitang tawagan kapag kailangan kita, di ba? Hindi ko na kasi makalimutan yung katawan mo. Oo, pwede naman yun. Ganun na lang muna tayo.
Basta huwag kang papagalaw sa iba ha. Oo, saka ikaw rin ha. Baka mamaya ang dami mo ng babaeng ginagalaw dahil lang sa cool off tayo. Hindi ah. Basta promise mo sa akin na babalikan mo ako. Oo nga. Hindi akalain ni Shell na gano'n niya lang kadaling makukumbinsi si David. Kahit na walang maayos na paglilinaw kung ano ang kanilang relasyon, napapadalas pa rin ang kanilang pagtatalik. Kasabay din na kung sino-sino rin ang nilalandi ni Shell habang wala si Jera. Isang araw, noong umuwi si Jera, nasa labas sila at gumagala. Anong gusto mong panoorin, love? No tayo sine? Hindi ko alam. May maganda bang panoorin ngayon? Hindi ko rin alam eh. Tingnan natin, gusto mo ba? Wag na, doon na lang tayo sa bahay manood. Meron naman sa laptop eh. Nood na lang tayo ng Netflix. Ano na lang, gala na lang tayo tapos kain. Gusto ko yung ganong date. Kilala mo ba yung lalaki na yun? Parang kanina pa kasi siya nakatingin sa atin. Ha? Hindi eh. Pero mukhang hindi naman tayo ang tinitingnan yan. Naaalibadbaran kasi akong makita siya eh. Parang hinuhubaran ka na sa paningin niya. Hayaan mo na yan. Wala namang kwenta mga ganyang lalaki. Uwi na muna pala tayo, love. Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo ko. Okay ka lang ba? Okay lang naman ako pero baka ang init kasi kaya ganito yung nararamdaman ko kanina. Bigla ko nahilo nung lumabas tayo ng mall. Grabing init naman kasi ng panahon. Baka nga. Bili na lang muna tayo ng pizza tapos ibang pagkain pa para sa bahay na lang tayo kumain. Inaantok din ako eh. 2 hours lang kasi yung tulog ko kanina. Hindi naman masama ang pakiramdam ni Shell pero umiiwas na siya dahil yung tinutukoy ni Jera ay lalaki na nakasiping niya nung gabi bago umuwi ang kasintahan. Matanda na yon, siguro ay doble ng kanyang edad. May asawa yon pero nilandi pa rin ni Shell. Ilang araw pa ulit ang lumipas na wala si Jera kung kani-kanino na namang lalaki sumasama ang dalaga. Ano? Sino na namang humarbat sa'yo? Parang pagod na pagod ka dyan ha? Hindi ko kilala yun. Pero alam mo yung customer na lagi doon sa trabaho ko? Yung mukhang Chinese na mayaman? Yun ang kasama ko. Okay naman siya kaso medyo bayolente. Kung ano-anong laro yung gusto tapos nagsama pa ng tropa niya. Ay, ang wild naman ng gabi mo. 2 talaga? Actually, 3. Kaya nung umuwi ako, ay grabe, pagod na pagod ako. Tapos tawag ng tawag sa akin si David. Gusto niya raw ako makasama. Sabi ko mamayang gabi na lang at pagod ako. Hindi ko nga nasagot tawag ni Jera eh. Buti kaya mo pa, no? Be, mas hindi ko kakayanin kung walang dilig. Ano namang ganap yun ng isa mo? Yung lalaki? Ay, may chika pala ako kaya pinuntahan kita. Naalala mo yung nakabembangan mo ng isang araw? Yung si ano? Anthony ba yun? Yung mapapangsawa ni Vicky? Hindi yung isa sa bar. Yung dun sa kainan na kinita mo sa banyo? Hindi ko maalala kung sino yun. Dami ko naman nilandi eh. Meron pa nga yung isa na kasama namin sa travel. Tapos munti ka na mahuli ng asawa kasi andun kami sa likod ng sasakyan. Nanginginig yung tuhod niya sa ginawa ko sa kanya. So ayun na nga, hindi matutuloy yung kasal nila dahil nalaman nga na may nakabembangan si Boylet. Nalaman ba niya ako sino? Hindi naman kasi wala rin daw ebidensya. Parang may nagsabi lang tapos may chikinini sa leeg. Ayun, hindi natuloy ang kasalan. Okay lang yun, ganun talaga ang buhay, di ba? Hindi naman kailangan magpakasal. Magbembangan na lang din sila kahit di sila magjowa. Gulat nga ako, kala ko mahuhuli ka na. Hoy, kahit na minsan hindi ako mahuhuli, no? Meron nga akong ganap, andun pa mismo yung asawa. Hindi naman kami nahuli. Tanga lang yung mga nahuhuli, no? Sa bagay, yung kalivin mo nga, hindi ka pa nabubuko, no? Huwag ka lang talaga papabuntis, babaita ka. Nako, yari ka talaga at hindi mo imaipapaako sa shibuli mo. Hindi talaga. Saka maingat ako kahit na ang dami kong nakakabembangan dyan. Hindi ako mabubuntis. Hindi yun mangyayari. Ayoko nga magkaroon ng anak.
Oy, siguraduhin mo lang. Bahala ka dyan. Sabi nga ni Jemmy, pakawala siya na pinatahimik muna ni Lord dahil masyado maligalig ang bahay bata. Ayun, nabuntis si Gaga. O ano siya ngayon? Kasama na sa 4PS. Eh kasi tanga siya no. Nagpabuntis tapos di pa niya alam kung sino yung ama. Girl, same lang kayong dalawa, no? Buti pa ako hindi mabubuntis. Kahit ang 7 lalaki pa sila sabay-sabay. Uy, ano bang gagawin ko para hindi ako mabuntis? Ay, speaking, yung ducks mong probinsyano nandyan. Gora na ako, te. Shell, nandito ka pala. Nakita lang kita kanina. Akala ko kamukha mo lang eh. Sino yon? Friend mo? Oo, friend ko. Anong ginagawa mo rito? Wala. Ikaw, saan ka ba pupunta? Pauwi na ako. Sinamahan ko lang yung bakla na yun bumili ng ewan anong kape yun. Basta yung nilalagay pa sa coffee maker. Ikaw, saan ka ba pupunta? Wala kang trabaho? Tapos naman na yung ginagawa namin eh. Naghihintay pa ako kung kailan pa kami ulit magkakaroon ng gawa. Tara, hatid na kita sa inyo. Wag na, kaya ko na. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Makulit si David kaya hindi na lang siya pinigilan ng dalaga na samahan hanggang sa makauwi siya. Ayaw pa nga siyang papasukin ni Shell pero makulit at nagpumilit si David. Ang close nyo pala talaga ng BFF mo, no? Oo, kasi magkababata kami. Kaya pala ganyan kayo kalapit. Puro pa pictures nyo tong bahay nyo. Sige na, umalis ka na. Matutulog ako. Masama ang pakiramdam ko eh. Bakit ba pinapaalis mo na agad ako? Hindi mo ba ako na-miss? Miss naman kita pero wag ngayon. Sabi ko bukas na lang, di ba? Paano kung ngayon ko gusto? Bakit? Namamaga pa ba yan? Nagpatira ka kung kani-kanino? Ilang lalaki ba yun? Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo na akong lokohin. Una pa lang alam ko na yung ginagawa mo. Pero huwag kang mag-alala dahil yun din naman ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Umalis ka na nga. Pagod ako. Magpapahinga ako. Gusto kong ako naman. Kaya mo pa naman yan. Gusto mo isama pa natin yung tomboy mong syota eh. Para mas masaya yung 3 tayo. Total sugapa ka naman at malandi, di ba? Huwag mo nga akong binabastos. Hindi ako ang bumabasto sa'yo. Totoo naman na malandi ka, di ba? Nakita kita noong nakaraan. Lumabas ka ng motel kasama mo yung isang matandang lalaki. Tapos nun, nakita kita nilalandi yung isang lalaki na may asawa na. Nakikipaghalikan ka pa nga dun sa hindi mo kilala eh. Malandi ka talaga. Kasi kung hindi ka malandi, hindi ka naman sasama sa kung sino-sino tapos magpapatira ka sa kanila. Tapos ginawa mo pang best friend yung syota mong tomboy. Nakatira pala kayo ng best friend mo sa iisang bahay ah. Alam ba niyang best friend mo na yung kinakain niya? Nalamog na ng ibang lalaki habang wala siya? Pwede ba? Huwag mo akong ginugulo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Saka wala naman na tayo, di ba? Pero hindi mo pa rin maamin na malandi ka, di ba? Dahil hindi naman ako malandi. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko dun sa best friend mo na ilang beses tayo nagtalik? Paano kung sabihin ko sa kanya kung gaano ka kagaling umibabaw, ha? Gawin kong detalyado para mas alam niya kung paano ka maging malandi sa kama. Huwag ka nga manggulo sa buhay ng iba. Totoo pala talaga yung sinasabi nila, no? Na kung sino pa yung babae na may pinakamaamong mukha, sila yung may tinatagong kalandian. Mukha kang anghel na galing sa impyerno. Nakakatawa lang makakilala ng kagaya mo. Sinabi na nga umalis ka na eh. Huwag ka magpapakita sa akin. Huwag mo na akong lalapitan at huwag kang manggugulo sa relasyon namin. Wala akong pakialam sa relasyon nyo. Pero isinusumpa kita. Walang taong seseryoso sa'yo. Hindi ka makakahanap ng tunay na pagmamahal. Hindi ka matatahimik sa buhay mo. Lahat ng ginagawa mo ngayon, babalik sa'yo. Wala akong pakialam sa panunumpa mo na yan dahil hindi naman yan mangyayari. Mahal ako ni Jera at maraming lalaki ang nagmamahal sa akin. Hindi ko na kasalanan yun kung ayaw ko na sa'yo. Maghanap ka ng ibang babae na para sa'yo. Lumayas ka rito! Alis! Aaminin ni Shell na yon ang unang beses na may taong nakaalam ng ginagawa niya, na maaari pang may masabi kay Jera. Galit na galit siya kay David. Lalo pa at lagi siyang pinagbabantaan nito. Sinasabi sa kanya na kung hindi siya makikipagtalik, sisiguraduhin daw nito na malalaman ni Jera ang mga kalokohan niya.
Kaya sobrang problemado ang dalaga. Ano ka ba? Pwede ka namang umayaw sa lalaki na yun. Hindi ka naman nung mapipilit, no? Kung sasabihin man niya kay Jera, pwede mong sabihin na hindi mo yung kilala. Stalker mukha mo, ganun. Wala naman siya may papakita kay Jera eh. Pwera na lang kung may video kayong dalawa. Meron ba? Wala naman. Kaso ang tapang niya. Tapos gusto niya kapag nagtatali kami, gagawin ko kung ano yung sinasabi niya. Ayaw niyang gumamit ng kondom. Tapos talagang hindi niya hinuhugot. Gusto yata akong buntisin ang mokong na yun. Mag-pills ka na lang, bakla. Yun na nga ang naiisip kong paraan. Kaso baka naman makita yun ni Jera. Magtataka yun bakit ako nagpipills, diba? Ewan ko. Ayan, tumatawag na siya sa akin. Aalis na ako. Uuwi na muna ako. Sige, tapos punta na lang tayo sa bar mamayang gabi. Doon tayo sa kabila, yung sinasabi ni Maxine. Mas marami lalaki doon na masasarap. Hindi na muna yon ang iniisip ng dalaga dahil nagkakaroon siya ng problema doon sa pagbabanta sa kanya ni David. May mga lalaki naman na nabaliw sa kanya pero hindi umabot sa punto na nakilala nila si Jera. Mukhang iba gumalaw si David. May mga plano siya para masira ang buhay ng dalaga. Hindi pa kaya ni Shell na malayo kay Jera. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagmamahal o dahil sa pangangailangan. Malaki kasi ang pera na binibigay sa kanya ni Jera. Tapos, libre pa siya ng bahay. Kung maghihiwalay sila, mabubuhay naman siyang mag-isa. O kaya ay kakabit siya sa lalaki na may kakayahan na magbigay ng pera sa kanya. Pagka-uwi ng bahay ng dalaga, sakto naman na tumawag ang kasintahan. Bakit ang tagal mo namang sumagot, love? Naligo kasi ako. Hindi ko napansin na tumatawag ka. Uwi ako dyan bukas Bakit? Di ba 2 days lang ang off nyo? 3 days kaming walang pasok dahil holiday daw sa mga boss ko. Ewan ko kung anong celebration nila pero kasi uuwi raw sila sa bansa nila. Okay na yung kako Bayad naman kami kahit na wala kaming pasok. Okay yan, para magkasama na ulit tayo. Bakit para namang hindi ka masaya? Masaya ako, no? Alam mo naman na miss na kita, di ba? Date tayo Tapos, alam mo na yun. Yun talaga lagi mong inaabangan Aba, syempre naman no. Saka yung masarap mong luto. Ay, luto ka pala sana ng isaw ng baboy. Oo nga pala, okay lang ba sa'yo na sumama dyan yung iba kong katrabaho? Hindi raw sila uuwi sa kanila dahil sa Cotabato pa sila nakatira Kasya ba sila rito? Siguro naman. Doon na lang sila sa sala matulog. Latag na lang. Gusto rin kasi nilang gumala Mag-ilog sana tayo. Ano to? 3 lang naman sila Yung magjowa na 2 tapos si Lance. Magkakatabi na lang sila matulog. Sige, basta okay lang sa kanila sa sahig matulog, pwede naman yun. May isa pa naman tayong electric fan na pwede nilang gamitin. Sige pala, magluluto na lang ako ng isaw. Tapos pag-usapan na lang natin yung pagpunta sa ilog, no? Kahit na paano, medyo nawawala ang takot at kaba ni Shell sa mga pagbabanta sa kanya ni David. Parang tama nga si Gigi na kayang-kaya niyang manduhan ang damdamin at paniniwala ng kasintahan. Kaya sinubukan niyang maging matapang sa kabila ng mga pagbabanta sa kanya ni David. Kinabukasan, dumating si Jera kasama ang mga katrabaho niyang makikituloy muna sa kanila. Ito pala maganda kong asawa. Hello sa inyo. Tara tuloy kayo. Sige, okay lang yan. Lapag nyo lang yung gamit nyo dyan. Ako na bahala dyan. Hindi, okay lang. Pasok mo na yan. O ano, kumusta naman ang biyahe nyo? Kailan ba tayo mag-iilog? Bukas ba? Oo, bukas sana Pero mamaya bibili na ng lulutuin para bukas. Tutulong na lang din kami magluto. Tapos dala ng konting alak, di ba? Oo, pwede naman yung ganon. Tara, kain na muna tayo. Nagluto ako ng adobong isaw ng baboy. Naging kampante at maayos si Shell dahil kahit na paano, hindi siya ginugulo ni David. Hindi ito tumatawag sa kanya o kaya ay nagpupunta sa bahay para manggulo. Mukhang iniisip ni Shell na tumigil na nga ito na guluhin siya at tinanggap na lang ang katotohanan na naloko nga siya. Kinahapunan nun, nagising na sila para mamalengke.
Pero naiwan si Lance dahil inaantok daw siya. Kaya ang nasa loob lang ng bahay ay sina Shell at Lance. Maya-maya pa, nagpunta ng kusina si Lance kung saan sinadya niyang idikit ang katawan sa dalaga. Hindi ka tuloy nakasama sa kanila bumili sa palengke. Pero kung gusto mong sumunod, doon lang yon, medyo malayo lang. Pero may sakaya naman dyan. Hindi kumibo ang lalaki. Tumingin lang ito ng malagkit kay Shell. Pababa sa dibdib nito at saka kumagat sa labi. Alam na ni Shell ang ibig sabihin nun. Kaya pala nagpaiwan ka. Mukhang may iba kang gustong unahin. Sinabi ng lalaki na wala naman daw sigurong masama kung walang makakaalam ng gagawin nila. Unang kita pa lang daw sa kanya ng lalaki, iba na ang naramdaman nito. Kaya sinadya niyang magpaiwan. May nangyari sa kanilang dalawa sa loob mismo ng kwarto at sa higaan ni Jera at Shell. Nung matapos sila, saka naman dumating ang mga kasama nila na ang daming bitbit. Ang daming pinagbibili ng mga to. Oh, Lance, kakagising mo lang ba? Bakit parang inaantok ka na agad? Ewan ko nga dyan. Kako, sumunod na lang dun sa inyo kaso antok na antok yata. Antukin kasi talaga yan eh. Paano kahit naman sa office namin wala yung ibang ginawa doon kundi matulog. Pati ba naman dito na day off na puro ka nalang tulog. Baka kapag nasa ilog tayo niyan eh, wala ka ibang gagawin kundi matulog lang ha. Nagtawanan lang sila. Nag-uusap-usap sila na para bang walang nangyari kanina. Habang kumakain pa nga sila, malikot ang paa ni Shell na gumagapang sa hita ng lalaki. Hindi pa sila nasiyahan. Nung gabing yun, may nangyari na naman sa kanila, sa loob naman ng banyo. Walang nakahalata sa kanila. At hanggang sa paggala nila sa ilog, may nangyari na naman nung silang dalawa lang ang naiwan. At ang isa pa sa malala ay maging ang lalaki na may kasamang nobya ay hindi pinalampas ni Shell. Ganong mga lalaki kasi ang tipo niya. Kaya bago umalis ang mga yon, may nangyari din sa kanila. Nung wala na si Jera at bumalik sa trabaho, balik na naman sa pagiging pakawala si Shell. Ano, balikan na naman sa pagiging kalapating lagi nakabuka ang pakpak? Hindi na ako ginugulo ni David. Alam mo yung isang kasama ni Jera? Yung may jowa na kasama? Ang galing, bakla. Ang exciting nung ganap namin kasi andun kami sa likod ng tricycle. Tapos yung jowa niya nagbibihis kasi nga naligo. Grabe, ang intense. Yung isa maliit lang, pero okay naman din. Bawi naman sa galaw. Gaga ka talaga, hindi ka natatakot. Mas masaya kaya yung ganun, no? Yung risky, mas malalasap mo yung experience. Try mo minsan, hindi yung puro boring yung ginagawa mo. Ayoko, gaga ka. Hindi ko kaya yung tapang mo, no? Iniisip ko kasi, alam mo naman, baka bigla na lang akong maisilid sa drum. Takot ka nga pala sa jowa mo. Pero girl, ingat ka pa rin, ha? Naikwento ko na ba sa'yo yung sinumpa-sumpa ako ni David? Ay, hindi pa. Wala ka pa namang ibang kwento sa akin sa sumpa-sumpa eh. Ang kwento mo yung ano-ano. So ayun na nga, galit na galit siya sa akin. Sabi niya sinusumpa niya raw na walang taong seseryoso sa akin. Tapos sinundan niya pa yun na ang sabi niya magiging parausan lang daw ako ng mga lalaki. Sus, hindi ko lang siya sineryoso ng matagal eh. Bitter na sa akin. Galing sa probinsya yun, diba? Oo, pero hindi ko natanong kung saan. Pero parang bandang Visayas. Ewan ko kung saan dun. Gaga ka? Hindi ka man lang ba natakot sa sinabi niya sa'yo? Ano naman ang ikakatakot ko? Hindi naman totoo yung mga sumpa, no? Uy, totoo yun, no? Lalo na kung yung nanunumpa sa'yo ay yung tao na may kapangyarihan ng dila. Meron daw ganung mga tao eh. Yung kung ano yung sinasabi nila, yun ang nagkakatotoo. Kaya kung isinumpa ka, may chance na mangyari talaga yun sa'yo. Alam mo, bakla ka, huwag ka magpapaniwala sa mga ganon. Ha? Imbento lang yun ng mga matatanda. Basta mag-ingat ka na lang din. Habang lumilipas ang panahon, walang nagbabago sa pag-uugali ni Shell.
Hindi na siya kinakausap ni David at hindi na rin nagtatagpo ang kanilang landas. Hanggang sa isang araw, may lalaking sinamahan si Shell. Matanda na yon at may asawa. Sakto na matapang ang asawa kaya galit na galit itong sumugod kung nasaan sila. Walang kahit na anong saplot noon si Shell nang hilahin siya ng asawa ng lalaking nilandi niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Aray ko! Maraming tao na nakakita sa kanila. Napahiya siya at may mga kumukuha pa ng video. Tinatawag siyang malandi at kung ano-anong masasakit na salita. Hindi siya makaapila dahil tinatakpan niya ang kanyang katawan. Naawat naman ang babae ng asawa nito. Kaya nailayo siya at saka umalis. Habang si Shell, hiyang-hiya siya. Ang hindi niya alam, naroon si Jera. Umuwi ito nang hindi sinasabi sa kanya. Nakita na lang niya ito sa likuran ng ilang tao na nakatingin sa kanya. Kaya nung nakapagbihis siya, nagmamadali siyang umuwi. Nag-eempake na ito ng mga damit. Love, ano ba? Makinig ka nga muna sa akin. Hintayin mo naman sana muna yung side ko. Magpapaliwanag naman ako eh. Para saan pa? Nakita ko na. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Mali kasi yung iniisip mo. Mali ang iniisip ko? Ano tingin mong iisipin ko na ginagawa niyo sa loob ng hotel ng lalaking may asawa? Tapos nakahubad ka. Anong nilalaro niyo doon? Anong pinapanood niyo? Tama nga sila tungkol sa'yo. Naging bulag lang ako eh. Huwag mo kasing pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Paanong hindi ko yung pakikinggan kung yun talaga mismo ang nakikita ko? Harap-harapan mo na akong tinatarantado. Gusto mo paniwalaan pa kita? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginawa niyo ni Lance? Issue yun sa trabaho ko. Pinagkakalat niya kung paano ka raw kagaling sumubo. Ang baboy mo! Ang landi mo! Ha? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng Lance na yun. Hindi naman yun totoo. Ayoko na. Pagod na rin naman ako sa relasyon natin. Ilang beses na ako nagduda at nagkaroon ng kutob. Pero hindi ko pinaniwalaan. Ayoko kasi nung una. Pero ngayon, hindi na kita kayang tingnan. Kasi nandidiri na ako kapag nakikita kita. Please, huwag mo naman akong iwan. Ayusin pa natin to. Sayang yung relasyon natin eh. Ilang taon na tayo magkasama. At ilang taon mo na rin akong tinatarantado, di ba? Ayoko na. Kung hindi ka kontento sa akin, huwag ka na magstay. Humanap ka na lang ng totoong lalaki na seseryoso sa'yo. Kahit na anong pagmamakaawa ni Shell, hindi pa rin nakinig sa kanya si Jera. Hindi na ito nagparamdam sa kanya o nagpakita man lang. Wala na silang kahit na anong komunikasyon. Dahil doon, naiwan kay Shell ang bahay na inuupahan nila. Bayad naman na yon ng 2 buwan pa. Kaya may araw pa para makaipon siya ng pera na maipambabayad sa renta. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Try mo nga kausapin si Jera. Ay, nakablock na talaga kami. Maghanap na lang kaya ako ng lalaki na pwede ko samahan, no? Yung pwede kong maka-live-in. Makakakita ka ba agad nun? Madalas kang nakaka-date mo after nyo magbembangan, di ka na pinapansin. Yung iba naman may mga asawa. Baka gusto mo maulit na naman yung nangyari sa'yo. Hindi yan, meron yan. Kung ayaw na ni Jera, di wag, di ba? Hindi lang naman siya magmamahal sa akin. Saka hindi ko siya kawalan. Bigla ka naging bitter, no? Paano? Masyado siyang pabebe. Ako na nga ang sumusuyo sa kanya, ayaw niya pa. Kinakausap ko na nga siya ng maayos, tapos kung ano-ano pang sinasabi niya sa akin. Tapos ayaw niya akong kausapin. Bahala na siya. Ang daming lalaki dyan, no? Sila pa yung mismong nagkakandara pa sa akin. 1 linggo lang ang lumipas, may naging nobyo si Shell. Isinama siya nito sa bahay pero hindi siya binibigyan ng pagkain. Humihingi pa sa kanya ng pera kahit na maliit lang ang sahod niya. Bukod doon, halos 3 beses sa isang araw na gusto siyang makasiping. Nakipaghiwalay siya doon at sinabi niyang walang kwentang lalaki. Nakakilala siya ng bago. Inuwi siya sa bahay pero hindi niya kinakaya ang gustong gawin sa kanya kapag nagtatalik sila.
Para siyang laruan. Sa loob ng 3 buwan, halos lampas na sa 10 ang lalaking sinamahan niya para lang makatagpo ng lalaking magiging asawa niya o magiging maayos man lang ang turing sa kanya. Pero wala ni isa ang sumeryoso sa kanya. Nakikita lang siya bilang babae na gagamitin nila kapag kailangan. Isang gabi, sumama na naman si Shell sa kanyang kaibigan na mag-inuman sa bar. Uy, si probinsyano yun, di ba? Hayaan mo siya. Wala naman akong pakialam dyan. Di ba naghahanap ka naman ng lalaking magiging asawa mo na iuuwi ka? Ayan na siya oh. Siguro naman mahal ka pa rin yan, di ba? Tingin mo ba? Kung ako ang tatanungin, feeling ko naman pwede pa rin kayo magkabalikan. Total wala ka naman jowa, di ba? Mukhang wala rin naman siyang jowa eh. Lapitan ko nga siya. Konting landi lang dyan bibigay na siya no? Kumuha lang ng tamang pagkakataon si Shell hanggang sa nilapitan niya ang binata. Hindi niya na ito tinanong pa ng kung ano-ano. Hinalikan na niya agad ito at saka siya sumama pa uwi sa bahay nito. Pumatol naman sa kanya si David. May nangyari sa kanila ng ilang beses. Halos 1 linggo rin silang magkasama sa iisang bahay. Umalis ka na. Ha? Umalis ka na. Bahay ko to. Ano bang akala mo? Makakakuha ka ng libreng renta? Pinapalayas mo ko? Oo, ano ba sa tingin mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Anong akala mo sa akin? Gagamitin mo lang tapos kapag ayaw mo na, paaalisin mo na? Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ayoko na. Nagsasawa na ako sa'yo. Grabe ka! Halos inaraw-araw mo ko! Bakit ba nagtataka ka pa? Eh yung ka lang naman, di ba? Katawan lang naman yung pwedeng kunin sa'yo. Tapos nun, wala na. Ang bilis mong pagsawaan. Wisit ka! Kahit na anong sabihin mo, totoo namang nakakasawa ka. Hindi ka naman pwedeng seryosohin eh. Yan na yung kapalit na mga ginawa mo. Nung panahon na may seryoso nagmamahal sa'yo, anong ginawa mo ha? Di ba niloko mo lang? Lagi mong pinagmamalaki na maganda ka. Na maraming lalaki ang magkakandara pa sa'yo. Totoo naman yun, di ba? Na marami naman. Pero lahat naman ng lalaki na yon sa katawan mo lang talaga nakaabang. Hindi para mahalin ka. Naawa ako sa'yo eh. Pero wala. Yan na talaga ang buhay mo. Yan ka na mismo. Matapos mo ako isumpa, ganito lang ang sasabihin mo sa akin? Hindi ko nakasalanan kung nagalit ako sa'yo dahil sa ginawa mong panluloko sa akin at dun sa ex mo. Kasi sa totoo lang, minahal naman talaga kita eh. Ang dami ko nang ang plano para sa ating dalawa. Balak na nga sana kita nung pakasalan eh. Gusto ko na sanang bumuo ng masayang pamilya kasama ka. Kaso ano bang ginawa mo? Sinaktan mo lang ako, di ba? Niloko mo ko. Gumuho lahat ng gusto ko dahil nalaman kong hindi ka pala totoo sa akin. Aba, hindi ko rin kasalanan yun kung bakit minahal mo ko. Bakit kasi hindi mo muna ako kinilala, di ba? Hindi ko na kailangang isipin kung ano yung maling nagawa ko noon. Mali lang talaga ako ng pinili. Pero bahala ka na sa buhay mo. Sawa naman na ako sa'yo eh. May karma ka ring hayop ka! Hayaan mo na sa akin yung karma na yon. Ang isipin mo yung iyo. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi ka magiging pangseryoso sa mata ng mga lalaki. Dahil makikita ka lang nila bilang babae na kailangan lang nila sa kama. Pero hindi klase ng babae na magiging ina ng mga anak nila. Dahil kahit na sinong lalaki hindi tatanggap ng babaeng pakawala at kung sino-sino na ang tumikim. Kung gusto mo ng lalaki maayos, ikaw din dapat maayos. Hindi ka pwedeng humiling ng ginto kung putik naman ang pagkatao mo. Hindi na nakipagtalo pa si Shell dahil umalis na rin siya sa bahay ni David. Wala na naman siyang ibang matitirhan. May pera pa naman siya at trabaho pero hindi naman yun sapat para makakuha siya ng bahay na matitirhan niya. Hindi siya pinapatira ng kaibigan niya sa bahay nito dahil nga kasama ni Gigi ang kanyang nobyo. Kilala niya si Shell. Pwede ito pa ang maging dahilan para masira ang kanilang relasyon. Hanggang sa nakitira na lang ang dalaga sa kung kaninong kamag-anak niya. Pero hindi pa rin siya natitigil sa paglandi ng kung sino-sinong lalaki na matipuhan niya. Hanggang sa nahuli siya ng isang pinsan niya na nakikipagtalik sa asawa nito. Teka lang, magpapaliwanag ako. Hindi naman ganun yung sa iniisip nyo eh. Wala kaming ginagawang masama.
Galit na galit sa kanya ang kanyang pinsan kaya pinalaya siya. Ang iba naman niyang kamag-anak ay hindi na siya kinikibo. Ayaw din nilang madamay sa mga kalokohan na kanyang ginagawa. Maging sila ay natatakot na maagawan ng asawa. Bakit ba ayaw nila sa akin? Gaga ka kasi. Nilandi mo ba naman yung asawa nung nagpapatira sa'yo? Baliw ka rin no? Doon na lang muna ako sa inyo. Hoy, ayoko nga no. Hindi ka pwede sa bahay namin. Baka ako naman ang mag-iiyak dito. Hindi ko naman papatusin yung jowa mo. Bakla naman yun, di ba? Bakla nga, pero baka iba ang kamandag mo at maakit mo. Hindi pa naman yung talagang baklang bakla. Tsaka nagkaroon yun ng jowa na babae nun no. Tigilan mo nga yan. Kaya nga hindi ko pinapakilala sa'yo Magkaibigan tayo pero wala akong tiwala sa'yo no. Yung sa mga kamag-anak mo nga, sinulot mo mga asawa at jowa nila Yung akin pa kaya? Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta nito? Ay, hindi ko rin alam. Magtrabaho ka na lang. Hanap ka na nung pwede mo pasukan na may matitira na rin. Kung maging yaya ka na lang kaya. Meron kaya nun? Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Gawan mo na lang ng paraan. Meron yan mga stay-in na yaya. Para may bahay ka na, may trabaho ka pa. Ginawa yon ni Shell. Nakakuha naman siya ng trabaho pero ang nangyari, isang araw pa lang siya ay may nangyari na sa kanila ng amo niyang lalaki. Nalaman agad yon ng asawa at pinalaya siya. May iba pa siyang napasukan pero malandi na ang tingin sa kanya. Basta may lalaki sa bahay, pinapatulan niya at nilalandi niya. May isa pa siyang pinasukan na may matandang lalaki. Walang asawa kaya nilandi niya. Iniisip ni Shell na kapag inasawa siya ng matanda, baka may bahay na siyang matirhan at magkaroon siya ng maayos na buhay. Pero nahuli siya ng mga anak kaya pinalayas din siya. Pinagbantaan siya na kapag bumalik siya sa bahay na yon, sisiguraduhin nilang pagsisisihan niya. Wala na siyang ibang magawa. Wala na siyang mapasukan na trabaho dahil lahat na lang ng lalaki na makakasalamuha niya ay nilalandi niya. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya sinasadya dahil lahat yon ay intensyon niyang landiin para sa sarili niyang pakinabang. Ano? Wala ka na naman bambahay at trabaho? Girl, what if magbago ka na kaya? Ako nga nagbago na Hindi na ako nanlalalaki. Tsaka iwas na rin ako dyan sa landi-landi na yan. Kaya nga ako lumalandi para makakilala na ako ng magiging asawa ko. Yung pwede na ako magkaroon ng bahay tapos pamilya. Tanga, gusto mo na sariling pamilya tapos yung mga nilalandi mo may mga pamilya. Magbago ka na Sabay na tayo magbago. Ikaw, pwede ka na magbago dahil may asawa ka na. Ako wala pa naman, di ba? Paano ko magbabago kung wala naman ako nakikilala na matinong lalaki? Paano ka nga makakakita ng matinong lalaki kung di ka muna magiging matino? Hindi yan. Makakakilala din ako ng para sa akin. Alam mo yung si Probinsyano? Nakita ko yun nung nakaraan. May kasama siyang babae tapos balita ko na ikakasal na raw yun. Sus, kunwari lang yun. Kapag ako lumandi doon, bibigay yun, tingnan mo. Sa susunod nga, puntahan ko yun sa kanila. Uy, wag ka nga ganyan, girl. Kawawa naman yung babae. Wag ka na nga kasi maging malandi. Hindi pa rin nakinig si Shell sa kanyang kaibigan. Pinipilit niyang paniwalaan na ang ginagawa niyang panlalandi ay ang paraan niya para makakilala ng tamang lalaki para sa kanya. Pero ang nangyayari lang, ginagamit lang siya ng mga lalaki at hindi siya nakikita bilang pangseryosohan. Nagpunta nga ang dalaga sa bahay ng dati niyang kasintahan. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Takot ka ba sa akin? O baka nalilibugan ka na naman na nakikita mo ko? Mag-aasawa na ako. Umalis ka na rito. Alam ba ng asawa mo na ilang beses nang may nangyari sa ating dalawa? Matagal na yon. Hindi yun matagal na. Pwede pa rin namang may mangyari sa atin ngayon. Ano ba? Umalis ka nga rito. Hindi mo ako malalandi. Talaga ba?
Mukhang yung tingin mo palang sa'kin, hindi mo na ako kayang tanggihan. Pwede bang tigilan mo ko? Ano, hindi ka kasi makahanap ng lalaking para sa'yo? Walang sumiseryoso sa'yo, di ba? Oo, dahil sinumpa mo ko. Hindi na to maaalis sa'kin, di ba? Kaya hindi ka rin dapat matahimik. Sumpa, ibig sabihin nun salita lang. Hindi ko nakasalanan kung hindi mo pinilit ang sarili mo makaalis sa sumpa. Yung mga sumpa na yan, nababago naman yan eh. Napuputol yan. Pero alam mo kung anong makakaputol? Ikaw mismo. Yung pagsuko mo sa Diyos. Yung paghingi mo ng gabay at yung pagbabago mo. Pero ano bang ginawa mo? Hindi ka naman nagsisisi sa mga kasalanan mo, di ba? Hindi mo naman binabago kung ano yung ginawa mo. Hindi ka naglilinis ng sarili mo dahil sa halip, mas lalo mo lang dinudumihan. Hindi ka pa ba matatauhan sa mga nangyayari sa'yo, ha? Wala kang karapatan na pangaralan ako dahil makasalanan ka ring tao, di ba? Hindi ko sinabi na mabuti at banal ako. Ang sinabi ko sa'yo, alamin mo sa sarili mo kung hanggang saan ka lang dapat. Kung ano yung kailangan mong baguhin. Hindi na yan dulot lang ng sumpa galing sa bibig ko. Sumpa na yan sa sarili mo dahil hindi mo binabago kung ano yung mali mo. Kahit na anong sabihin ni David, hindi nakikinig si Shell. Wala siyang ibang sinasabi kundi dapat pareha silang magdusa sa sumpa na ginawa sa kanya ni David. Hindi niya tinitigilan ang binata hanggang sa lumipat na lang ito ng bahay. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging pariwara ang buhay ni Shell. Hindi niya matanggap na wala siyang makilalang maayos na lalaki. Hindi niya rin kinukuha ang payo ng kanyang kaibigan at sinasabi na hindi niya dapat nararanasan ng ganong kahirap na buhay kung hindi lang sana siya isinumpa ni David. Alam mo, may problema ka na talaga, girl. Hindi mo na napipigilan ang sarili mo makipagtalik. As in, hinahanap pa talaga yun ang katawan mo? Hindi naman, pero gusto ko kasing ipakita sa lalaki na magaling ako at kaya ko. Para naman ako yung piliin nila. Hindi ba sa totoo lang pinapababa mo lang lalo ang sarili mo? Kasi hindi ka naman nila magugustuhan kung alam nila na ang dali mo lang pala talagang makuha? Alam kong gusto ko ng mga lalaki, hindi lang sila matapang. Pero magbago ka na, girl. Ang hirap na tumatanda na tayo tapos ganyan ka pa rin, di ba? Nasabi mo lang yung pagbabago na yan dahil takot ka lang sa asawa mo, no? Saka mga bakla kasi kayo, iba yung pagkahumaling ng lalaki sa babae. Ay, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka naman talaga nakikinig. Okay, gawin mo na lang kung ano yung gusto mong gawin. Bastang masasabi ko lang, mahirap makatagpo ng katapat na lalaki kung ganyan ka kalandi. Ilang araw pa ang lumipas kung kani-kanino na naman nakikipagkita at sumasama si Shell. May mga lalaking nag-uwi sa kanya at matagal na ang isang buwan nakasama siya sa bahay. Pagkatapos na manawa sa kanya, paaalisin na lang siya bigla na para bang wala nga siyang halaga. Hindi siya makakita ng tamang lalaki na mag-aalaga sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagtagpo na naman ang landas nila ni Jera. Hindi niya akalain na magkakasalubong sila dahil simula nang umalis ito ay hindi na sila nagkaroon pa ng kahit na anong pag-uusap. Kumusta ka na? Single ka pa ba? Baka pwede pa tayo. May bago na ako. Ang payat mo ah. Sobrang payat mo. Ako na lang ulit yung mahalin mo. Kailangan natin ng isa't isa. Sorry, hindi ko na kaya. Alam ko kung ano yung mga ginagawa mo. Nalaman ko na nilandi mo pa rin pati yung asawa ng pinsan mo. Bakit ka ba nagkaganyan, Shell? Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa sarili mo? Hindi naman talaga ako ganito. Isinumpa ako. Isinumpa? Oo, may isang tao na nagalit sa akin. Kaya ang ginawa niya, sinumpa na lang niya ako dahil ayaw niya ako maging masaya. Alam mong hindi ako naniniwala sa sumpa na yan. Sinasabi lang yan ng salita pero hindi yun totoo. Totoo yun. Simula nang sinumpa niya ako, hindi na ako naging masaya. Hindi na ako nakakilala ng tamang tao para sa akin. Hindi ganun yun. Hindi yun dahil sa sumpa, kundi dahil yun sa ginagawa mo.
Kahit nasabihin ng isang tao na sinusumpa ka niyang huwag ka maging masaya, ikaw pa rin ang nakakaalam kung paano mo yun dapat kakalabanin. Kung naniniwala ka man sa sumpa dahil kung may ginawa ka masama sa kapwa mo, talagang iisipin mong magkakatotoo yun kaya hindi ka na rin magiging masaya sa sarili mo. Kaya walang lalaking sumiseryoso sa'yo dahil sa iisang dahilan. Hindi ka rin marunong sumeryoso. Sana sa halip na ibintang mo sa sumpa ang lahat, matuto kang tanggapin kung ano yung mali mo tapos baguhin mo. Dahil hindi mo mababago ang sarili mo kung hindi mo tatanggapin ang mali mo. Wala naman talaga akong maling ginawa eh. Alam mo yan. Wala na akong oras na makipag-usap pa sa'yo. Basta sinabi ko na kung ano yung alam ko. Kung patuloy mong gagawin ang ginagawa mo ngayon, ibig sabihin lang nun ikaw na talaga ang sumusumpa sa sarili mo. Hindi na yung kasalanan ng iba. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Pangako, magbabago na ako para sa ating dalawa. Hindi mo na ako kailangan sa tabi mo para magbago ka. Mangako ka sa sarili mo hindi para bumalik ako. Dahil ayoko na, hindi na kita mahal. Nawawala na ng pag-asa si Shell. Maging mga kaibigan at kasama niya noong panahon na naglalandi siya, wala na sila dahil natatakot na sa mga inaasta niya. Pero kahit na may mga taong nagsasabi na sa kanya na magbago siya, wala pa rin siyang ginagawa. Pinagpapatuloy niya ang dati niyang gawain. Hindi niya nilabanan ang anumang sumpa. Hindi siya sumalungat sa kanyang paniniwala. Sa halip, tila ba niyakap na lang niya ang katotohanan na hindi na siya makakakilala ng lalaking mamahalin siya ng tama. Tinanggap na lang niyang hanggang doon na lang siya. Magiging papalit-palit ng lalaki. Kapag pinagsawaan siya, lilipat siya sa iba. Walang permanente, walang pagmamahal. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang ginagawa niya. Lahat ng maling nangyayari sa kanya dulot ng mali niyang desisyon ay sinisisi niya sa sumpa. Sadyang may mga tao talaga na hindi makalaya sa sarili nilang kasalanan. Hindi dahil may sumpang gumagapos sa kanila, kundi dahil ayaw o hindi nila kayang harapin ang bigat ng sarili nilang ginawa. Nagiging ugali na rin ng ibang tao ang kanilang kasalanan na siyang sumisira ng kanilang buhay. May mga pagkakataon din na mali ang kanilang paniniwala, na ang halaga ng isang tao ay laging nasusukat sa dami ng kanilang tagahanga, ngunit mali ito. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay naaayon sa kung paano niya kayang maging tapat sa kanyang kasintahan o asawa. Tandaan na lamang na sa isang relasyon, hindi talaga maaalis ang tukso, pero ang pagpili ng tama at pagiging tapat, yon ay nasa iyong mga kamay at sariling desisyon. Tandaan din na ang kalandian ay magdadala ng pansamantalang aliw, hindi ito pang matagalang ligaya. At lalong huwag gawing dahilan ang kalandian para takasan ang responsibilidad. Nakakalungkot man na may mga taong naloloko ng mga taong malalandi, naway wala ng taong masaktan ng dahil lang sa mga taong mapaglaro at hindi seryoso. Kayo mga apo, anong opinyon nyo ukol sa kwento ng buhay ni Shell? Tama nga lang bang hindi na siya makakilala ng tapat na lalaking mamahalin siya? O lahat ng tao ay may karapatang piliin at mahalin ng tama? Ibahagi nyo na lang ang inyong opinyon at komento upang amin ding mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Raymond Yao from Kuwait, Nands Balidoy, Gina de Belen, Kimpoy Feliciano, Nida Montemar from Marinduque, Naren Cortez from Japan, Romelin Mahilum, Amara from Maspasan, Richard Rivera, Jen Gaspar, Elsa Havinia from Kuwait, Almera Baon, Angelina from California, Vernalyn Insyo, Joanna at Junjun from Rizal, Laguna, Arialyn Notarte from Kuwait, Elgin TV Vlog, Reza Dominguez,
Marilyn Lamit Atienza from Jordan, Maymay Hernandez, Riri Berry at sa mga admin staff ng Kim Jev Food Incorporated, Dunkin Isabela, Tootsie Roll at sa asawa niyang si Liza na nasa Saudi ngayon, Renren Fernandez ng La Union, Maggie Espejon. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.